Very soon, we will go on sa pinaka-topic part of this service, that is the preaching of God's Word. Now, pinahang yung atong pastor. Please come here in front and preach to us the Word of God. Amen. Thank you for that. We praise and thank the Lord sa itong nahuman nga meeting this afternoon. It was very, very successful. And I thank you for your faithfulness. And you can guarantee that your pastor will continue to really serve the Lord and follow the things that God had commanded us to do. And by the grace of God, together with me, together with the people, ato ang himayaon gyud ug sundon ang kabubuton sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. So mga kaigsunan, your Bibles with me please. Ato sang ikat ang ato ang series to Jeremiah because I wanted to talk about Psalm chapter 51. I-open ito mga Bibles palihog. Psalm chapter 51 sa atong mga Bibles palihog mga kaigsunan. Atong basahon ang verses 16 down to verse 17. Psalm chapter 51, verses 16 down to verse 17. If you're there, please say Amen. Amen. Palihog pagbarog, alang sa paghatag ug pagtagad, respeto sa pulong sa atong Ginoo. The Bible says, verse 16, "For thou desirest not sacrifice, else would I give it. Thou delightest not in burnt offerings. The sacrifices of God are broken spirits, a broken and contrite heart. O God, thou wilt not despise." Let's pray. Father in heaven, thank you, Lord, because you will not despise a broken and contrite spirit. I pray that you will break our heart for Jesus, break our heart for souls, break our heart for the church. I pray, Ginoo, nga ikaw maghatag kanamo karon Ginoong Dios og more concern, love for the work of the Lord. Thank you, Lord, because you have taught us this morning how to get done the work, Ginoo. And now this afternoon, Lord, I ask you to give us the heart to really pursue and follow your will sa amo ang mga kinabuhi. Thank you, Amahan, because you have given these gifts, these people in this church. And I pray, Lord, that you would continue to bless them, empower them, Lord, and use them more for your glory. Thank you for the way you will bless. And thank you for the way you empower us. In Jesus' precious name, gipangayo na mo ang tanan. Amen and amen. Palihog manglingkod ang tanan. I would like to entitle the message this afternoon, A Broken Heart. A Broken Heart. Nato makita mga kaigsunan that the Bible says, a contrite and broken heart. Unpang pulong sa Ginoo. Broken and contrite heart, God will not despise. So meaning, God will always receive and honor a broken heart. Broken for the work. Broken for souls. Broken for Him. I hope mga kaigsunan today, our hearts will be broken para sa buluhaton sa Ginoo. The Lord Jesus Christ Himself died out of a broken heart. Tanaw ni mo ang John chapter 19, mga kaigsunan sa inyong mga Bibles please. John chapter 19 in verse 34. Tanawan ninyo ang giingon sa balaan nga kasulatan. "But one of the soldiers with a spear pierced his side, and forthwith came there out" what? "Blood and water." Sa diha nga namatay na si Ginoong Hesus, nagbitay siya sa cross. Nagsugo ang usa ka sundalo ug usa ka sundalo, tusukon ang kilid ni Ginoong Hesus to confirm nga patay na ba gyud siya. Pagtusok sa iyang kilid, dugo og tubig ang niagay sa iyang kilid. Niagas mga kaigsuunan. Why is that? Scientifically speaking, natin gitawag nga pericardial effusion
og plural effusion. What does it mean? Sa diha nga si Jesus Christ nag-anto sa krus, na-dehydrate na siya didto. Unya ato makitaan, daghan na kayog nangawala nga dugo sa iyaha. Tungod sa iyahang gitawag nga pag-torture sa iyaha sa mga magkasala para sa imuhang sala. You see? Mabitaw na nga na-imagine ako ang dagway ni Ginoong Hesus when I close my eyes and imagine the face of the Lord Jesus Christ, imagine His side, imagine His back. Nakaana ko sa kong gagalingon nga Ginoo walay dagom nga makapugong sa kuha nga magpa donate og dugo. Kay grabe na imong gibuhat para imong dugo gipaagas para sa kuha Ginoo. I am saved by the blood and my blood can save someone. So Lord, muna gid na challenge yus Ginoo. You see? And imagine mga kaigsoon niyang kahimtang. Sa diyang namatay na siya, gitugsok pagid iyang kilid. Iagas ang dugo og tubig. Nga naman to. Sa diha nga ang tao di ay nga mahot na siya dugo and he is suffering, grabe ang suffering. Ang iyang heart magsigig pump paspas kay ang pump. Kay nga naman ginapump sa kasing-kasing ang dugo nga wala na diha, nagkulang ng dugo. And because of it, magtipok ang tubig sa iyang kasing-kasing. Hangtod nga katong tao nga gitorture, malumos ang iyang kasing-kasing. You see? So in that say, Christ died out of a broken heart. Broken for sinners. Broken for me. And broken for you. So ato makitaan ang deep concern ni Jesus Christ alang sa mga magkasala, mga kaigsuunan. In Mark chapter 10 and verse 21, kung tanaw nimo ang pulong sa Ginoo, please open your Bibles there. Mark 10 and verse 21. Ingnan to niyang rich man. The Bible says, if you're there, say amen. Then Jesus, beholding him, what? Loved him. Loved him. You see? Katong rich man, nakita ni Ginoong Hesus ang kasing-kasing that he was self-righteous and he loved riches, wealth, than the Word of God, than Jesus, than following Him. But when Christ looked at that man, loved him. Bisan pag nakita ni Jesus Christ ang kasing-kasing niyatong maong batanon, gihigugma gihapon ni Jesus Christ katong rich young ruler, even though the Lord Jesus Christ knew that this rich young ruler loved his wealth more than Jesus. Loved him. So igsuon, di ba, pag naagani mga mag-uyab or maghigala nga mag-uban, sometimes na mga disappointment o discouragement nga moabot because you will be discovering something nga di kaganahan sa imuhang higala or sa imong trato baka karon. Ay, lain man ni siya di dahil sa kinaiya di na lang ko makigdayon sa iya ha. Sometimes it happen. But mga kaigsuonan, Jesus Christ knows all about you. He can see your heart. He can see your thoughts. Nakita niya ang inyong mga kasing-kasing. Nakita niya mga kaigsuunan ang inyong mga huna-huna. Nakitaan po niya ang mga motor nga saba kayo. Nakita sa Ginoo mga kaigsuunan, pero wala siya na-discourage. Gihigugma gihapon kaniya. Siguro na mo'y mga butang nga ginatago-tago nga di nyo ipakita sa inyong mga friends. But God knows it. Jesus knows it. But still, gihigugma gihapon ka ni Jesus Christ. In Matthew chapter 9, mga kaigsuunan, open your Bibles there. Matthew chapter 9, verse 36 to 38. Kung pa ang pulong sa Ginoo, but when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Christ have great compassion for people. People who need help. People na nanginahanglan sa kaluwasan. And Christ was broken-hearted for them, and He can even die for them. He sacrificed for them, mga kaigsuunan. You see? And we must learn to have a broken heart too, mga kaigsuunan. Tulo lang kabutang karon nga kahaponon. Number 1, we must be broken-hearted for Jesus also.
broken-hearted si Jesus Christ for souls. He wanted to see souls be saved. But we too, we must be broken-hearted for Jesus also. Imagine all the sacrifices and pain Christ go through. Imagine mga kaigsunan. Imagine. Sakit ganitong gibakos kasi mong mama gani. Unya pagkahuman sa Ginoong Hesus, gilatigon niya tong 9 tails. Imagine mga kaigsunan, dagko ig mga bukton nga mga Roman soldiers. 9 tails, siyam kabuok ikog sa gitawag nga latigo. Unya ang tumoy na isima nga mura og kanang bingwit nga pagbunal pak. Di mo pilit sa likod. Pag ibtun dayon. Dili na sa ingon nga bakos kay pak pak ana ang bakos. You see? Pero kato pag ana pak pikit bira pag langkat ang likod. Nakita ang bukog sa likod ni Ginoong Hesus mga kaigsunan. You see? Imagine na ito nga kasakit. Imagine na mga kaigsunan sa natawo sa pasungan. You see? And here grow in a poor family. Nagpayat na si Ginoong Hesus mga kaigsunan. Ingon pa, all his bones stare upon me. So ato makitaan mga kaigsunan na payat na kaya si Ginoong Hesus kay grabe iyang pagbuhat alang sa mga katawhan. 3 years ministry. 3 years to fulfill His mission. Grabing pagpaningkamot. Kada kadlawon mo bangon sa Ginoong Hesus to pray. In Hebrews chapter 5, mga kaigsunan, open your Bibles there. Hebrews chapter 5 in verse 7, paingon sa verse 8, the Bible says, who in the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplication with strong crying and tears, unto him that was able to save him from death, and was heard in that he feared. So he cried, mga kaigsunan. Chapter 2, verse 10, ingon pa sa pulong sa Ginoo, the Bible says, Hebrews, for it became him for whom are all things, and by whom are all things, in bringing many sons unto glory, to make the captain of their salvation perfect through what? Suffering. Pagantos. He suffered for you. Imagine na itong mga tunok na tagas kayo, anak tagas. Nagkuha og baga kayo nga panapton ang mga sundalo para ihawid atong tunok. Niya pagkahuman, gitulod nila sa ulo ni Ginoong Hesus. Gitulod nila. Grabing sagit ni Ginoong Hesus. Kung Bisaya pa sa Ginoong Hesus, agay! Agay! Bisaya pa gyud siya. Inana ang nahitabo mga kaigsunan. Grabe kasakit. Ang iyang giantos para nimo. You see? Hunahon nimo ha? Gilansangan ang iyang kamot. Nagbitay siya sa krus. Sakit pa yang likod. Kaya nagkabangag-bangag na sa latigo. Gibira-bira pa to yung mga bungot diri. Napay tunok diri sa ulo. Dili siya kaana. Kaya naitunok. You see? Napunog latigo ang iyang mga lawas. Napunog yung sinumbagan sa mga sundalo. Sinagpaan sa mga sundalo, napunog luwa ang iyang naong, pirtin niyang hugawa, kaya nga naman, sige siya kadasmag dito sa gitawag nga, kung pila ka kilometro ang iyang gibaklay, ay sa gilansang sa krus. Kunya, gilansangan niyang kamot, lansangan niyang tiil. Nagbitay siya. Sakit na kayo iyang tiil, kay ang tiil ang gasuporta. Muna, iyang birahon niyang lawas, birahon niya, dili na pod ang lansang. Para makapahulay lang ang tiil. Sakit na bug kaayo ang kamot kay ang lansang dito, mubuhi na bud siya. Buhi na bud siya. Ang tiil na po yung magsuporta, sakit na bug dito sa ubos. You see? Inana hitabo ni Ginoong Hesus. Inana ang gibuhat sa imong Ginoo, mga kaigsuunan. Nag-antos para nimo. Pero ang pinakadakong pag-antos ni Ginoong Hesus in the Garden of Gethsemane, the Father forsake him. You see? Ato makita mga kaigsuunan. Ingon pa ni Jesus Christ, my God, why hast thou forsaken me? Katong mga pag-antos, physically, maantos to ni Jesus Christ. Pero ang first time, nga mabulag siya sa amahan para nimo. Kay gibayaran man niya ang sala. Unsa man ang bayad sa sala? Eternal separation from God. So kung si Kristo ang mubayad sa sala, He must experience separation from the Father. And for first time in eternity,
Nahimulag siya sa amahan, mga kaigsunan. Nga anuman, nahimulag siya sa amahan para lang maduol ka sa Dios. He loves you so much. Grabing gugma. Og usa lang kabuok ang hinungdan nganong nilahutay si Ginoong Hesus sa krus. In Hebrews chapter 12, mao ni hinungdan, mga kaigsunan. Hebrews chapter 12, ingon pa sa verse 2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who, look at this, for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame that is set down at the right hand of the throne of God. So tungod daw sa kalipay nga na-set before him, gi-endure niya ang cross. Unsa di ay ang joy, unsa di ang kalipay. Di pa rin ang Brother Limuel nga mo anto siya 6 months kay kabalo siya nga muli siya makita niya si Joy. Di ba? Si Jesus Christ, mga kaigsuonan, nag-anto siya sa cross. Kaya nga naman, naay joy. Nga iyang ginalook forward, human ani naay kalipay, human ani. Kabalo kung saan ang joy? Ang imong kaluwasan. You see? Kaya kabalo siya, kung ilahutay lang to niya ang cross, ilahutay lang to niya, mamatay siya, mabanhaw siya, mas sure din kasi imong kaluwasan, mabayran ang imong mga sala, mga kaigsunan. And because of that joy, because Jesus know that you will be saved if He will fulfill the cross, and if He will get down, you will never be saved, because there is joy in seeing people saved. Nilahutay siya, He endured the cross. He endured the cross. And mga kaigsunan, the problem is, what did the people do in return? He came to His own, and His own received Him not. In Mark chapter 3 verse 21, ingon pa ang pulong sa Ginoo nga His friends thought that He was beside Himself. Mark 3:21, say pasabot ana, ilang gipasanginlan si Jesus Christ nga nabuang siya. Nabuang naman siguro ni Jesus Christ. Nakadumdum ko sa una, bago pa ko na-save, mga kaigsunan, I can hear people nagaingon, mga buang raman ng balhin-balhin o relihiyon, mga buang naman na, naglong sleeve na, nabuang naman na, nagbit-bit-bit, nag-Bible, nabuang naman na, sige, nag-adtog simbahan kada Domingo, nabuang na daw. You see? But Jesus Christ also suffered that, ipasangin lang siyang buang. You see? In Matthew chapter 27, verse 31, ngun pa ang pulong sa Ginoo, open your Bibles there. Matthew 27, in verse 31, the Bible says, and after that they had mocked him, look at that, mocked him, they took off the robe from him, and put his own raiment on him, and lead him away to be crucify him. Pero kabalo ka, kaning raiment nga gisuot niya, pag abot niya sa cross, giripahan pagyud. Mabitaw na, paglansang ni Jesus Christ sa cross, hubot-hubad siya. Wala siya sapot, bisa gamay. Nakita ang iyang kinatao. Nakita ang tibuok niyang lawas nga nagkasamad-samad, nagbitay sa cross. Tumang pagpakaulaw ang cross, igsuon. Gipakaulawan siya para ikaw di nakapakaulawan. Kaya ang impyerno, walay katapusang kaulaw, walay katapusang pag-antos, walay katapusang kasakit, pero giantos na ni Jesus para nimo. But what did the people do in return? They have rejected Him. The same people nga gipakaon ni Ginoong Hesus, giayo niya, gipangtambalan niya, gipangwalihan niya, mo ni syagit, crucify Him. Crucify Him. Apan sa diyang naglansa na sa cross, in Luke 23:34, ang giingon niya, Father, forgive them, for they don't not what they do. Ang kaayuhan gyapon atong mga way pulos nga mga magkasala, ang ginahuna ni Ginoong Hesus. So mga kaigsunan, I hope that you will be broken-hearted for Jesus. Lord Jesus, you suffered a lot. You suffered for us. But people are rejecting you. People are not respecting you. Katawaan lang ang Ginoo. Himuon og joke si Jesus Christ. You see? Ato makita mga kaigsunan, people in our time today cannot sacrifice something for Jesus. Dili makabuhat og mga maayong butang lang sa Ginoo. They would put themselves first.
So let's be broken-hearted for Jesus. We wanted Jesus to be glorified. We wanted that Jesus will receive the glory and praise that He deserves. Praise Jesus. Be broken-hearted for Him. Love Him so much. Number 2, mga kaigsuunan, be broken-hearted for souls. Be broken-hearted for souls. Unsa may mahitabo sa mga kalag, mga kaigsuunan, nga dili mga luwas. Unsa may mahitabo sa mga kalag nga dili magtuo kang Jesus Christ. In Mark chapter 9 and verse 44, unsa ang giingon sa pulong sa Ginoo, the Bible says, didto ang ilang ulod dili mamatay ug ang kalayo di mapalong. Verse 46, didto ang ilang ulod dili mamatay ug ang ilang kalayo dili mapalong. Ang giingon sa verse 48, didto ang ilang ulod dili mamatay ug ang kalayo di mapalong. Gibalik-balik sa Bible. Why? It's very, very serious. Very, very serious. Nganuman, imagine someone you loved, nga wa pa nagtuo kang Jesus Christ, ang iyang ulo di mamatay, ug ang kalayo di mapalong. Mosyagi siya, tabang! Abang! Sabay makatabang sa ako diha, Ginoong Hesus! Nagbahay na ko! Tagay kong chance, one more chance! Mubalik ko sa kalibutan! Basta kay mga lagad na ko nimo, promise Ginoo! Tubag dayon sa langit. Ulahin na ang tanan. Are you not broken-hearted for those souls nga nagasagit sa impyerno? Panay mga tao karon nga buhi pananimaho nag-impyerno, the wrath of God abideth on him, ingon pa ni John. Sa book of John, ni Jesus Christ nag-ingon actually. Please open your ears and hear the cries of lost souls, mga kaigsuunan. In Matthew chapter and Luke chapter 16 and verse 24, unsa man ang giingon sa pulong sa Ginoo katong sapian nga nalabay sa hadis. Luke chapter 16 in verse 24, the Bible says, and he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. Gisakit ko aning kalayo, tormented meaning gitbura ka gitusok-tusok. Can't you hear the cries of those souls in hell? Na nagsyagit, gisakit ko aning kalayo. And you have the chance to save them. Be broken-hearted for them. In Matthew 25 verse 30, unsa ang giingon sa pulong sa Ginoo, mga kaigsuunan? Matthew chapter 25 sa verse 40 ang giingon sa pulong sa atong at verse 30, and cast ye the unprofitable servant into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. Na mga pagmahay, nagkagot, naghilak ang mga tao sa impyerno. You see? Dili nila makita ang uban kay nag-outer darkness. Madungog nila ang paghilak sa uban. Na ako'y amigo sa unang napriso siya. And one of the horrors of prison, sa diha nga mag-alauna, alas 2, alas 3 sa kadlawon, kay madungog niya ang paghilak sa mga piniriso. Gaagulo. Nganong nabuhat ko man to. Gimingaw na ko sa akong asawa. Gimingaw na ko sa akong anak. Kahilak sila. You see? How much more katong nasa prisuhan, mga kaigsuunan, napasalay chance nga makagawas, pero atong gitawag nga makita gamahay, gahilak sila. How much more the cries of the people in hell nga wala na exit ang hell, mga kaigsuunan. Hear their cries. Minawa ang ilang mga paghilak. Minawa ang ilang mga pagmulo. Pamilawa ang ilang mga pag-antos. Or ikaw mismo, mga kaigsuunan, gusto ba ka nga ikaw mismo ang mabutang niya ng lugar? Ikaw ang magmahay, ikaw ang maghilak, ikaw ang magkagot sa imong mga ngipon. And I hope it will not happen to you. Be saved today. Be saved today. That's why gapaningkamot yun ang church nga mawali ang mahayong balita. And we praise and thank the Lord nga atong church nagasangyaw. We praise and thank the Lord that our church have heart for the lost. You see? In Acts chapter 16, mga kaigsunan, ang giingon sa pulong sa Ginoo. Acts chapter 16, verse 9 and 10. And a vision appeared to Paul in the night.
there stood a man of Macedonia and prayed him, saying, Come over into Macedonia and help us. Help us. Wala pa niya. Help us. Come over to Macedonia and help us. So mga kaigsunan, I hope that you can hear the souls who are crying, Come over us. Help us. Send the gospel to us. Help us. Help us. We can do something. Go, give, and pray. Go, join the soul winning. Give, be a cheerful giver. Faithfully return your tithes sa simbahan, mga kaigsunan, and pray for souls. We are a beggar telling another beggar where to find food. Dili bitaw, kung magsangyaw ka sa pulong sa Ginoo, dili ka katong tawo nga matarong ko, maghasala ka, paminaw nako kay kabalukos kaluwasan, matarong ko. Dili na mao. I am a beggar. Nakabalo ko kung asa ang kaluwasan. Ikaw pod beggar, tudluan di ka kung asa ang kaluwasan. Kitang duha, ididto ka mo paingon. So you are pleading to another beggar as a beggar where to find salvation. Mao na ang tinuod nga pagsangyaw, mga kaigsunan. Kinsay nakaagi na diri nga na broken heart na. Gibulagan, wa gisugot. Say amen daw. Maulaw man. Maulaw man. Nakaagin ang mga na broken heart. Ako, nakaagin ako ng broken heart. Di ba sakit ka sa dugan? Okay? Di ka tulog. Sakit sa dughan. Sometimes you will find yourself crying. Nag-imagine sa mga kagahapon. Okay? Nagahag daw sa tipasi sa kagahapon. Ginaiway ang mga maitom nga dagom. Inana ang naitabo. You see? Ug mahimong labas sa imong panumduman ang mga pahiyom sa kagahapon. Wa na kuyaw kayo. Listen carefully, mga kaigsunan. Kato na broken heart ka. That is what I am feeling for souls today. Broken hearted for souls. Wanting to see more souls to be saved, mga kaigsunan. Now number 3, mga kaigsunan. Broken hearted for church. Broken hearted for church. In Revelation chapter 3 verse 20. Revelation chapter 3 verse 20, mga kaigsuunan. Open your Bibles there, please. Revelation chapter 3 verse 20. If you're there, say amen. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him and will sup with him and he with me. Sometimes this verse is applied to evangelism. It must not be applied to evangelism. Di ta pwede mo ingon sa magkasala, nuktok si Jesus Christ, imong kasing-kasing, abri imong kasing-kasing, kay mosulod siya. Why? Because this verse is not talking about evangelism. It's talking about the church. Talking about the church of Laodicea. Nga ilang gi-out si Jesus Christ sa ilang simbahan. So actually, Jesus Christ is knocking at the door of churches today. Ang gibuhat sa mga churches karon, mga kaigsuunan, nagpadako na lang mga building, nagpagwapo na lang mga furniture sa mga simbahan, nagpagwapo na lang sa ilang pastor. Nakinahanglan diri kay gwapong daan. You see? So ato makita, mga kaigsuunan, nga grabe na. Ang gibuhat nila, dili na evangelism, gihimo ng entertainment ang simbahan, gihimo ng show ang simbahan, gihimo ng gitawag nga katawanan ang simbahan, gihimo ng murag TV ang simbahan, nahimo ng theater ang simbahan. You see? They put Jesus out of their church, and Jesus Christ is knocking. Church, open. Open, and I will get inside your church and change you entirely. I will sup with you and be with you. So mga kaigsungan, I hope we will open the door sa church na to, that Christ will enter and be our King, our Lord. You see? Inside churches today, nawala na ang unity. You see? Nanay mga false teaching. Nanay wrong evangelism, worldliness, false message. Ang mga pastor karon nagwali unsaon madato ang mga membro. Dili unsaon maluwas ang mga kalag. That's a big problem, mga kaigsuunan. A big problem. Ang simbahan dili na unchaste na kayo, dili na pure. Mura na og gitawag nga harlot ang simbahan. You see?
We need to be heartbroken for church, and by the grace of God, atong i-maintain ang purity sa atong simbahan. Maintain its purity. In 2 Corinthians chapter 11 and verse 2, kung saan giingon sa pulong sa Ginoo, 2 Corinthians chapter 11, verse 2, the Bible says, "For I am jealous over you with godly jealousy, for I have espoused you to one husband, that I may present to you as a chaste virgin to Christ." So ang gusto dahil sa Ginoo, chaste virgin. Because we are the bride of Christ. You see? Chaste virgin to Christ. You see? So atong mga young people nga wala pa gid tawo na minyo, I hope that you will be a chaste virgin before your husband pag-abot sa panahon at the night of your marriage. Very, very important. Pero ang simbahan, mga kaigsuunan, Christ wanted to receive a chaste virgin. In Ephesians chapter 5, mga kaigsuunan, open your Bibles there. 25 to 27. Husband, love your wives even as Christ loved the church and gave himself for it, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Wow! Gusto ni Jesus Christ, ang iyang church, ang iyang bride limpyo, iyang bride pure, ang iyang bride gwapa, ang iyang bride, mga kaigsunan, holy! Muna yung gusto si Jesus Christ. Now, that is our responsibility as pastors. Listen carefully, mga kaigsunan. Isip mga pastor, as the church, gisugo mis Ginoo, nga bantayan ang simbahan. Sometimes, sa mga pastor, para ma-attract ang mga young people, magbutang og mga kuyaw nga mga bulwaton sa simbahan. Ipasayaw-sayaw na ang mga tao sa simbahan, ang music, tuiso na ang music. Unya pagkahuman, ang preaching, bubo na lang kayo. Sige na lang, pressing. Unya pagkahuman, daghan na og mga kuan, wala na ibawal sa sininaan. Okay? Wala na ibawal kung unsa, dili na magwali og sin, dili na magwali og holiness, dili na magwali og righteousness. Pasagdan lang mga tao. So ang mga tao karon, praise the Lord, kay perminti, ay ang Ginoo no inani, ay ang Ginoo no, grabe ka vocal sa Ginoo. But look at their individual lives every day. Vocal kay sa Ginoo. Pero moadtog diskuhan. Tingala gyud ko ana. Nagstorya may ani ganina nga murag vocal man kini siya. Grabe kay makayong save gyud kaayo. Pero pagkagabi moadtog diskuhan. You see? Mosyat gamay tilaw-tilaw. Muuban sa mga gitawag nga mga kalibutanon nga mga kahigalaan. So atong makita mga kaigsuunan. So nay nahitabo. Nganong vocal kay ka sa Ginoo, pero ang imong kinabuhi wala ni reflect ang pulong sa Ginoo nga imong ginasulti. It's very bad. Nahitabo. Ang mga preachers, mura bitaw, imagine ninyo. Naay usa ka eunuch. Usa ka eunuch or usa ka tawo nga gisaligan sa hari. Nya nang hari nga Brad. Kani ako ang pangasaw-unon. Ako ning ibilin sa imo. Ikaw sa ang magbantay ani niya, ikaw ang mag-atiman niya, ikaw ang mag-atiman sa iyang sininaon, ikaw ang mag-atiman sa iyang kaunon, ikaw ang mag-atiman sa iyang adtuan, ikaw ang mag-atiman sa iyang kinabuhi. Kay mulakaw ko, pagbalik nako, pakasla nako ni siya. Sige, saligan ka sa hari. And one day, niyan na ang babae, ay, kisuma naman ko ani ako ang gitawag nga pagpuyo diri sa palas, oy. Aw sige, ma'am. Ilaag ta ka didto sa kuan, diskuhan. Ay, kanay mo sinina, igang makanay mo sinina. Sige, atong pulihan og kanang siksi kayo. Ana. Nya paghuman pagsakay og jeep kay mo ana pagid ana. Ay nasampungi oy, ano imong mabuo man kay na. Ay nasampungi. You see? Nya paghuman siksi ka isanan nga magfitting og kanang gitawag nga mga leggings. Lakra ang Mount Ararat. You see? So ato makita ang mga magkasala, nahimo silang natintal.
nakasala tungod sa imuha. You see? Kapila nag-istoryahan sa simbahan nga dili mao ra gihapon. Nga ato gitawag makita mga kaigsuonan, gipulihan na. Nisugot ra pong pastor. You see? Unya pagkahuman mga kaigsuonan, gipulihan na ang sininaan, ang pagkaon, ang katawanan, katawanan na nun, ang gitawag nga inistoryahan, ang gitawag nga sininaan, ang gitawag nga personality, nalahi na gyud. Nalahi na. Pagbalik sa hari, asa naman ang ako ang pangasawunon. Pagtanaw sa hari, mura harlot. Katong pure kay nga babae sa una. Katong gusto niya minyuan, naghigugma kay sa hari. Mura harlot. Now remember this mga kaigsunan. Kinsa ang atong ginapagapahan? Ang Ginoo. You see? So dapat kay ang Ginoo man atong ginapagapahan, men and women alike. I am not only talking to women's, I am also talking to men. Ang atong ginapagapuhan, atong ginapagapahan, ang Ginoo. So dapat ang atong passion, ato ang inistoryahan, ato ang pamaagi is katong pleasing sa Ginoo, dili ang pleasing sa kalibutan. You see? And remember this. Unsa kay buhaton sa hari adtong tawo nga iyang gisaligan nga magbantay sa iyang bride. Kung ako ang hari, akong putlag ulo. Pero dili atsa ang gamit. Blade. You see? Ngano man, you see? Very, very serious. The church is the bride of Christ. Be broken-hearted for church. Pag makakita kag simbahan, mga kaigsuonan, nga mura na og naungoy na gyud. Be broken-hearted for them. You see? Balag usahay, maingnan tag hilabtunon. Nganong pasagdan lang din na ninyo di ay, we are broken-hearted for Jesus. We are broken-hearted for souls. And we are broken-hearted for the church. And I hope, by the grace of God, you will be broken-hearted. For God, let us preserve our church. We don't attract the world. We attract God. Mura bitaw na, nga, kung ikaw usa ka asawa, ang imong pagpagwapa, kung unsa ang preference sa imong bana. Tama? Pag mayingon imong bana nga, akong ganahan bitaw, kay katong gitawag nga, itom kayo ang diri, unya pagawman pula kayo ang diri, unya pula kayong simod, say mo na imong buhaton, kay mo na preference sa imong bana. Okay? Kay siya man imong gipagapahan. Bisan pa og kadigwaon na imong silingan sa imo, unsa man imong naong nga wala maka-clown. Mo man ni ganahan, mo man ning kalipay sa akong bana, siya man ang gipagapahan, di man ikaw, I will do it. Pero ang imong bana yang ganahan kay katong simple kaayo, katong pulbo okay na, katong balag luspad gamay ang gitawag nga simod, okay na. Okay? Katong yan na. Kay imong mo man imong bana, mamayang preference, mo imong buhaton. Delikado, mo to ang preference sa imong bana, na kay silingan ang preference kay pula imong simod, mo imong ginabot papula kag simod, delikado kinsa imong pagapahan. Tama? Sa Ginoo pod mga kaigsuonan, ang iyang preference, holiness, purity, righteousness. Siya man ang imong gipagapahan, mao na ang nadapat sa imuha. Ang kalibutan, ang ganahan nila, di ba? When we say beautiful, chaste, mo na ang gitawag na kuan, beautiful, chaste. Okay? Say gorgeous. Mo na ang description sa gwapa, Kristohanon. Unsa man ang gitawag nga description sa gwapa nga kalibutanon? Hot, daring, sexy. Amang kakaron diha, are you chaste? Are you beautiful? Are you pretty? Or are you hot, daring, sexy? Asa man ka? You see? Pwede nas tunga, pastor. Hot nga sexy. Kanang beautiful nga sexy, pastor. Nasto nga, pastor. Mura kag Kristohanon nga natikangkang. Isa stila sa kalibutan, isa stila sa Ginoo. You see? So mga kaigsuonan, I hope, be broken-hearted for Jesus.
for souls and for the church. And together, karon tuiga, atong targeton mga kaigsuonan, nga makasulwining tag thousands. Nakasugod na tayo si tinta. You see? Let's have more. Kabalo ka, ang success sa simbahan, dili masukod kung pila ka buok ng attendance. Masukod kung pila ka buok na kadungog sa pulong sa Ginoo. Pero I believe, mas daghan ang makadungog sa pulong sa Ginoo, mas dungangan pud sa Ginoo ang simbahan. Mahimo siyang proportional. Di po siya pasagdan sa Ginoo nga gamay ra ta perminti. Kay dungangan sa Ginoo ang simbahan nga nagtuman sa iyang kabubuton. So tuman sa siyang kabubuton mga kaigsuonan. Di lang kay si pastor. Una akong ginaingon sa inyo, dili ko pwede mo ingon nga bahalag magsaluwining mo dili basta ako mulakaw ko no. I need to relay the vision sa inyo ha. And together we will glorify the Lord. Palinog tanan. Mag-pray kita. Langit no, nagmulaluyon nga amahan. Kami nagaduol sa imong trono karon, nagapangayo og panalangin. Ligo nami panalangin ni Ginong Dios, grasyahi mi amahan, nga mahimong magmalampuso ng among mga kinabuhi, kay wala gayud mi mabuhat kung wala ikaw. Ginoo, ubani kami. Ginoo, grasyahi kami. Ginoo, panalangini kami. Ginoo, ihatag kanamo ang kalipay. Ginoo, ihatag kanamo ang kaligon. Ginoo, ihatag kanamo Ginoo ang kusog. Ginoo, ihatag kanamo Ginoong Dios ang broken heart for Jesus, for souls, and for church. Help us to see more souls to be saved this year. In Jesus' name, amen. I would allow you to pray. You can look for a place and pray. And afterwards, ako ang iyon si Brother Fairlo to please close us in prayer.